nanghingi ng tulong sa gobyerno yan. Pero nandoon nakatira kay Mr. Atong Ang yan, nandoon ang pamilya niyan. Kaya may plano na si IDJ na para kung gusto nila iligtas, maligtas sila. Pero lahat na sinasabi, yung mga witness na yan, alam na natin kung ano, gusto nila linlangin lahat ng katotohanan na sinabi ko. Gusto nila linlangin ang taong bayan. Hindi to, kung totoo yung sinabi nila sinunog, asaan sinunog? Tanungin ko sila. Kung totoo na sinunog, asaan nila sinunog? Paano nila masagot yan? At yung mga yan, mga tauhan ko lang naman yan. Mga gwardya ko lang yan sa agency ko. Ngayon, asama sila sa kaso dahil totoo naman na nandun yan, naka-duty lang. Lalo na yung lahat ng apat na, yung tatlo na yan, naka-duty yan sa Manila Arena. Alam nila lahat yan. Si Matiliano alam yan. Si Matiliano, ang alam lang yan, yung kay Inunog, pamilyang Inunog. Apo, sir. Dahil sila ang gwardya doon, sila ang OIC noong time na yon. Gano'ng sir? Gano'ng kalaking involvement nitong apat na witnesses na to? Kasi parang kayo yung kayo naman yung tinuturo nila bigla, parang ganun po yung nangyayari. Natural, ituro nila ako kasi yun ang utos ni Mr. Atong Ang. Pero ang mastermind dito, si Mr. Atong Ang. Ituro nila ako, ituro ko si Atong Ang. Pero nung nung nahuli kayo nung 2023, sir, sino po yung nag-finance po nung pagtatago nyo po nun? Kasama pong ibang mga Si Mr. Atong Ang. Bumili ng bahay yan. Kaya ko, mayroon akong kopya na ginawa pa ako na kunyari inutusan ko yung isang taon niya na nakapangalan sa isang taon niya. Yung girlfriend niya rin to ang bumili ng property, pero si Mr. Atong Ang, lahat ng tinaguan namin binili niya. Kaya ko ituro isa-isa yan. San sir yung tinaguan niyo po nun? Mga property po ito ni Atong Ang po na binili, parang ganun po? Yes. Yung una, doon sa Corinthian, nakapangalan sa anak niya, yung si Christopher Yo, yung asawa ni 54, ni Eileen Yo, doon sa Corinthian. Ginagawa, ayaw ko lang kung tapos na yun ngayon, kasi nung time na yun, ginagawa pa yun. Pangalawa, dyan sa Mandaluyong, dyan sa bahay niya sa 48, nakatira rin kami dyan. Lahat, detalyado lahat ito. Kaya, hindi siya pwede magsinungaling sa akin. Sir, gaano kalaki yung dito ni Atong Ang? Kasi may naririnig din kami na mayroon din daw pong involved na isang senador saka po 2 congressman. Totoo po ba na kaya rin maka-impluwensya ni Atong Ang pati sa Supreme Court? Ganun po? Ang 2 senador at saka senador at saka congressman, gusto lang niya idawit yan para sirain ako dahil yung time na yan, yung hindi pa senador yan, 2 congressman, ayaw niyan. Kaya pinipilit kong hindi isali yan dahil hindi against yan sa gusto niya mangyari, na gusto niya ipapatay lahat ng may magtsubi sa sabong. Pero totoo sir na more than 100 yung katawan ng mga sabungero? Yes, talaga? 108 yan plus 2 yung latest na pinapapatay nila dyan sa pinapadukot nila sa Lipa, yung nagnakaw ng manok, nakagagawa ni Roger Burican. Yung Roger Rogelio Burican, yun yung sa Channel 7 na may nagbitbit na nakapusas. Take note mo dyan, Rogelio Toto Burican, at saka si Rodelo Anik-Ik. Siya yung nakita sa CCTV na pinalabas sa Channel 7. Okay. Para malaman mo, ang dami kaso ni Mr. Atong Ang. Dahil ako ang pinagkatiwalaan niya, lahat ng patayan, simula sa waiting, lahat ng kaibigan na pinapapatay niya, alam ko lahat yan. Kaibigan sir? Pati po kaibigan, pinapapatay po ni Atong Ang? Yes, si Mr. Yolo, yung sa EDSA, pinapapatay niya yan. Siya ang mastermind dyan. Involved dyan yung kapatid niya na si William Ang, kasama yung si Eddie Boy Villanueva. Siya ang nag-hire ng gunman, yung dating si IDJ. So ngayon sir, hindi ba kayo natatakot kasi nagsalita kayo Tapos itong apat na to, bakit sila dumikit kay Atong Ang? Siyempre, empleyado kami ni Atong Ang. Nung paglabas namin, may sarili akong desisyon dahil alam ko na ang kalagayan ko. Umuwi ako sa Mindanao. Yung 2, yung 4 niyan, kawawa yan. Pilit niya na tinuturo ako ang mastermind. Kawawa lang yung 4 na yan. Alam ko, kahit na hindi ako nagsasabi na kasinungalingan dito, may Panginoon ako. Si Mr. Atong Ang, walang Panginoon yan. Walang konsensya yan kung pumatay. May buntis pa, yung sa Lipa, January 13 yun, hindi ako nagkamali. May isang babaeng buntis doon na nadamay. Kasama yun sa naitapon sa Taalik sa Talisay, Batangas. Paano yung nagiging proseso? Parang sinasakay sa sasakyan, tapos paano kayo nagtatambak ng katawan doon? Hindi tatambak ng katawan. Diyan ay iniimbestigahan yan. Katulad nung sinabi ko, si Eric De La Rosa ang isa sa mastermind dyan. 3 yan sila, Atong Ang, Engineer Celso Salazar, Eric De La Rosa. Yan, para alam mo, pag may tsubi, automatic, tumatawag yan si Eric De La Rosa kay Mr. Atong Ang. Kasi Eric De La Rosa siya ang nagmumonitor ng mga palabas.
Pag itawag yan kay Atong Ang, itinawag sa akin, i-confirm ko yan kay Mr. Atong Ang, boss, may tsupi. O sige, alam mo nang gawin mo, tawagan mo na yung mga pulis. Mga pulis ang tinuturn over ko sa pulis yan. So meron po talaga mga tao na pulis itong si Atong Ang. Yes. Ilan to, sir? Gaano karami? Saka gaano kataas yung posisyon na hawak nung pinakamataas na hawak ni Atong Ang? Colonel. At saka may general kasama sa Alpha. Ilang general to, sir? Isa lang. Mapapangalanan niyo po, sir? Kaya kong pangalanan, pero sa ngayon, hindi naman kita nakita ng personal. Maganda personal, hindi ko alam kung sino tong kausap ko. Apa, sir? Sir, bakit kayo nag-decide na magtumistigo laban kay Atong Ang? Paano hindi ako mag-decide? Buong pamilya ko gusto niya nang patay. Gusto niya nang masakarin. Tanggap ko na sa sarili ko kung ako lang ang madadali niya. Pero pamilya na ang pinag-uusapan dito, hindi ko siya mapatawad. Ilala ko si Mr. Atong Ang, ang dami nang pinapapatay niya na tao niya. Yung isa, yung kinakapatid ko, si Kuya Kenneth, yung pinatay dyan sa Mandaluyong, siya ang nagpapatay noon. Sir, pinagbantaan kayo before ba to ng di ba nakatakbo pa po kayo, sir, na mayor po, tama po? Yes. Before po yung election? Nagtago pa lang ako, gusto niya na ako ipapatay. Yung sinungalingan yun na nahuli kami sa isang lugar, 2 bahay yung inupahan niya sa Parañaque. Nagtaka ako bakit hiniwalay niya ako. Yung pala may plano na siya sa akin. Hindi lang niya ako mapatay-patay kasi kasama yung pamilya ko, may mga yaya yung anak ko, kasama yung mga security na inassign niya sa akin, driver, bodyguard, na inassign niya sa akin kasama. Kaya nagulat sila. So, ang pagkahuli sa akin, siya ang may kagagawa nun. Alam naman niya, siya ang dahil kasabwat naman yung humuli, yun. So, anong motivation niya, tingin niyo, sir? Bakit kayo pinahuli bigla na ganun? Kung isa kayo sa pinagkakatiwalaan niya. Diba, para matapos ang kaso, pinahuli. Actually, hindi man huli ang gagawin sa akin, papatayin ako nun. Hindi, mabait lang ang Panginoon sa akin. Noong time na yon, on the spots, ako ang target para mapatay. Gawa yung 4 na yan, hindi man niya marunong magsalita. Ngayon, tinuturuan man niya mga toto na yan. Lalo na yung si Mark Sabala. Tinuturuan yan kasi yan, kahit na nagsisabo kasi yan. Kaya ganun kung magsalita. Kaya ngayon, ang Panginoon na bahala sa kanila at hostisya, bahala na si Diogen yan at si Torre. Doon lang ako nakasandal sa kanila. Walang ibang akong anuhan dahil alam ko hindi kayang bayaran ni Mr. Atong Ang, si General Torre at saka si DOJ Crispin Rebolya. Sir, itong mga itong mga 4 na to, sinasabi naman nila na raw kayo, mayaman daw kayo, ganyan. Pero ang narinig ko naman, itong 4 na to, mayaman na rin daw. Totoo po ba yun, sir? Actually ako, nagkaroon na ako ng pera dahil kasama ako dyan sa yung online. Pinaghirapan ko lahat, kaya ako nagkapera. Yung sinabi niya gwardiya ako, payari ako ng security agency para ngayon binabaliktad niya lahat. Ngayon, panoorin mo nung hearing sa Senate na nandun ako.